Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ito po, isan pa ang ating pong bibigyan pansin itong nakalagay sa Biblia. Ito po, ang sabi rito ni Apostol Pablo sa 1 Timoteo 6:16. Ang sabi ay ganito, siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di natitinagan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at ang kapangyarihan at walang hanggan. Amen. Ang tinutukoy po ni Pablo, walang nakakita kailanman sa Diyos ng tao. Ulitin natin ha. Siya lamang ang walang kamatayan at nananatili sa liwanag na di matititigan. Walang taong nakakita o makakakita sa Kanya. Sa Kanya ang karangalan at ang kapangyarihan, walang hanggan. Amen. Maliwanag po, ang sabi ni Pablo, patungkol sa Diyos, walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngayon, kung ipipilit po ninyo, halimbawa may naniniwala na si Jesus daw ay tao. Sabi ng Biblia, walang nakakita sa Diyos kailanman . Pero si Jesus, nakikita niya yung Diyos. Lalabas, hindi tao si Jesus. Ano po? Kayo pong mga naniniwala na pinipilit ninyo si Jesus ay tao. Di lalabas, magkakontra kayo ni Pablo. Sino pong paniniwalahan nyo? Kayo o si Pablo? Napakaliwanag ang sabi ni Pablo. Walang sino mang tao ang nakakita sa Diyos kailanman. Sino nakakita sa Diyos? Dito pa rin sa kasulatan. Meron pong nakalagay naman dito, ang sabi niya sa 1:18. Tignan natin anong nakalagay. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Kita nyo po, sabi ni Juan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ang tinutukoy po si Jesus. Nasabi ni Juan, walang taong nakakita sa Diyos. Ngayon, kung ipipilit nyo naman dito na si Jesus ay tao, lalabas, magkalabang kayo ni Juan. Kayong mga nagtuturo na si Jesus ay tao, ayon sa inyong paniwala, ibig sabihin, kalaban ninyo si Juan, kalaban nyo pa si Apostol Pablo. Ito lang po, kasimple lang . Kaya si Jesus po, in reality, hindi po talaga siya tao. Kasi nakikita niya ang Diyos. Amen. Kasi po, pareho silang tagalangit at magama sila na nandun sa langit. Ang sabi ni Jesus. Ito po. Anong sabi niyang Panginoong Jesucristo? Ito. Meron pa nakalagay dito. Ito. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Saan galing si Jesus? Sa langit. Nasaan ngayon ang langit? Nasaan ang Diyos ngayon? Ang sabi ni Jesus sa Mateo 6, tignan natin. Sa 9. Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Nasaan daw ang Diyos? Ang sabi ni Jesus, nasa langit. Anong sabi ni Jesus dun sa 1:6-38? Ako'y bumaba mula sa langit. Ibig lang sabihin po, si Jesus lang ang nakakita sa Diyos sa langit.
Pero walang nakalagay na si Jesus ay tao. Kasi ang sabi ni Pablo, walang taong nakakita sa Diyos. Ang sabi rin dito sa isang talatang binasa natin, sabi ni Juan, walang nakakita sa Diyos kailanman na tao. Kaya kayo pong mga naniniwala na si Jesus ay tao, yan po ang inyong pagkakamali. Ang inyong sinusunod ay yung gusto ng inyong founder. Pero ang nakasulat sa Biblia, yung founder ninyo at saka yung kasulatan magkalaban. Mahirap po yan. Na nagiging kalaban ninyo ang Diyos at si Jesus. Amen. Meron pang talata na isa. Nung araw, nandito sa ibabaw ng lupa si Jesus, nagtanong siya. Tingnan niyo po sa Mateo chapter 16, ang tanong ni Jesus. Ito. Dito po sa chapter 16 ng Mateo, verse 15. Tinanong muli sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Verse 16. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Anong sagot ni Pedro? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Magama pala yun eh. Si Jesus, anak ng Diyos. Kung ang Diyos ay nasa langit ay Diyos siya. Naturalmente, yung anak niya, si Jesus ay Diyos din. Hindi tao. Si Jesus po nagkatawang tao lamang. Tanda nyo, nagkatawang tao lang po. Wala siyang kagaya nating katawan. Nagkatawang tao lang siya. So, maliwanag po, Sana wag kayong, anong tawag dito, yung isip ninyo, wag magulo, miyahanan. Kailangan yung nasa Biblia. Yun po ang inyong paniwala, kagaya ng binasa ko. Kung meron kayong ganitong klaseng Biblia, ito, Magandang Balita, Biblia Catholic Edition. Basahin nyo po yung binabasa ko. Walang labis, walang kulang. Kung ano po yung nakasulat, yan din po ang aking binabasa. Hindi po kayo niloloko, hindi ko dinadagdagan, hindi ko rin binabawasan ang nakatala dito. Amen po ba, kaibigan? Siyempre, amen naman. Kapag ang paniwala mo, kagaya ng paniwala ng ibang reliyon, napakaraming reliyon na paniwala nila kay Jesus ay hindi Diyos. O lalabas, ano kayo? Kalaban ninyo ang Diyos. Ano kayo? Kalaban ninyo si Jesus. Napakahirap naman ang kinakalaban mo ang Diyos. Ang kinakalaban mo si Jesus. Ang Diyos nasa langit, ayon sa Mateo 6:9. Sino magdadala sa iyo sa langit kung ganon? Kung si Jesus ay tao, meron po bang tao sa langit? Basahin pa natin. Dito sa isang talata, ganito po ang sulat ni Juan. 1:13. Wala pang sino mang umakyat sa langit, kundi ang mula sa langit, ang anak ng tao. O kita niyo po? Wala pong umakyat sa langit, kundi yun nagmula sa langit. Sino yung mula sa langit? Walang iba kundi si Jesus. Kung ginamit man yung anak ng tao, yan po ay isang titulo ni Jesus kasi nga ipinanganak siya ni Maria. Kaya isa sa titulong ginagamit ni Jesus, anak ng tao. Napakaliwanag po. 6:62. Meron pa nakalagay dito. Ito po, Ito. Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ginamit na naman po yung salitang anak ng tao. Referring to Jesus. Title po yan kasi pinanganak ni Maria. Ulitin natin.
Gaano pa kaya kung makita ninyong umakyat? Sabi niya kanina, ako'y bumaba mula sa langit, ngayon umaakyat papuntang langit. Totoo nga bang umakyat siya sa langit? Ganito po naman ang nakalagay sa Gawa chapter 1, meron nakalagay ng ganito. Ito po, 6. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, itatatag na po ba ninyong muli ang kaharian ng Israel? Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kinakailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hangganan sa dulo ng daigdig. 9. Pagkasabi nito, si Jesus ay iniakyat sa langit habang ang mga alagad ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Saan nagpunta si Jesus? Langit. Ito yung sinasabi ni Juan na umakyat sa langit at nakita ng mga alagad. 10. Habang sila'y nakatitig sa langit, siya'y iniakyat. Ano daw po? Iniakyat. Habang sila'y nakatitig sa langit. O saan nakatitig ang mga apostol, alagad? Langit. Di nakatingala sila. At siya'y iniakyat. Sino yung iniakyat? Natural, si Jesus po. Habang nakatingala sila, tinitignan lang si Jesus ay umakyat. Siya iniakyat. May dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. 11. Sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Saan sila nakatingin? Langit, nakatingala sila. Itong si Jesus na umakyat sa langit ay babalik gaya ng nakikita ninyong pag-akyat niya. Maliwanag. Walang labis, walang kulang, nakasulat lahat yan. Umakyat siya. Yung pagbaba ni Jesus nung ipinanganak ni Maria, yun po yung pagkasugo sa kanya upang tubusin po yung kasalanan natin mga tao. Kasi po, lahat ng tao makasalanan. Walang taong hindi nagkasala. Lahat tayo. Papunta tayo sa kaparusahan na walang hanggan. Ngayon, dahil mahal tayo ng Diyos, kasi sa lahat ng nilikha ng Diyos, tayo po yung tayo yung may isip, tayo yung nagsasalita, alam natin yung masama at mabuti. Yung ayop, wala pong ganyang katangian. Nilikha tayo ng Diyos mula sa alabok ng lupa. Kaya mahal tayo. Dahil nagkasala tayo, sigurado papunta tayo sa dako ng kaparusahan. Pero ayaw ng Diyos na papaparusahan tayo. Anong gusto ng Diyos? Kaya pinadala si Jesus upang siya po ang tumubos sa atin. Yung pagkapako ni Jesus, yun ay pagtubos sa ating mga kasalanan. Pero iba naman yung paniwala ninyo. Kung sasabihin ninyo, ay tao yan. Paano naman yung mga talata ng Biblia? Di sinasalungat ninyo. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Paano po yan? Si Jesus po, anak ng Diyos, ayon kay San Pedro. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Taga saan silang dalawa? Sabi ni Jesus, ako'y taga langit. Bumaba at umakyat sa langit. Taga saan naman ang Diyos? Sabi ni Jesus, taga langit.
Mahirap po bang unawahin ng talatang yan? O sadyang nagbubulag-bulagan lang kayo sa katotohanan? Mahirap po yan. Mahirap po yan. Kung ganyan ang inyong paniwala, kawawa naman kayo. Ginagamit nyo ang pangalan ni Jesus, pero nang ginagawa nyo, pilit ninyo siyang ibinababa. Ipipilit ninyo, hindi siya Diyos kailanman, kundi tao. Nagkatawang tao ayon sa Biblia. Nung magkatawang tao siya, sa totoo lang, taglay ni Jesus ang pagka-Diyos ng Diyos sa kanya. Babasa tayo. Huwag po tayong magiging pikon. Ano? Ito nakalagay. Kolosas. Nagbabasa po tayo ng mga talata. Ganito nakalagay. Ayon kay Apostol Pablo. Kolosas 1:19. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. Ano po ang kalikasan ng Diyos? Tao ba o Diyos? Natural Diyos siya. Yung kanyang buong kalikasan, pagiging Diyos ng Diyos, ay manatili sa anak. Sino ba yung anak? Ang ating Panginoong Jesucristo. Walang labis, walang kulang. 2:9. Basahin pa natin ito. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naki Kristo sa kanyang pagiging tao. O kita nyo po, nang siya'y naging tao sa lupa, pinanganak ni Maria, hindi po nawala ang pagiging Diyos ni Jesus. Taglay-taglay po niya ang pagka-Diyos ng kanyang ama. Hindi nawala yon. Hindi nawala. Bakit po? Ayun na nakalagay eh. Yan ang nakalagay eh. Ulitin ko ha. Ito. Kolosas 2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos, buo, hindi sinabing kalahati o 3/4 and 1/4, kundi buo, ay naki Kristo sa kanyang pagiging tao. Anong ginamit ni Pablo? Kristo. Sino ang Kristo? Ang anak ng Diyos na buhay, ang sabi ni Pedro. Sabi niya, para sa inyo, sino ako? Ang sagot ni Pedro, kayo po ang Kristo. Sinabi ba ni Pedro, ikaw ang Jesus? Sinabi na ni Pablo, ang Jesus? Hindi. Ang Kristo. Taglay niya ang buong kalikasan ng kanyang ama. Kaya nung nasa lupa si Jesus, nanalangin siya. Ito naman, kinu-question nyo pa yung panalangin ni Jesus. Kung Diyos yan, bakit siya nananalangin sa Diyos? Alam nyo po, si Jesus, perfect example yan. Kung si Jesus po, anak ng Diyos, natuto siyang manalangin sa Diyos, pinapakita lang ni Jesus ang kababahan niya. Kaya tayong mga tao, nananalangin tayo sa Diyos. Ang problema, kayo ang may magulong doktrina. Isipin mo, nananalangin kayo sa Diyos sa pangalan ng taong si Jesus. Hindi, mali yan. Si Jesus po, anak ng Diyos yan. Siya po pinadala dito sa lupa upang siya po ang magpahayag, magpatotoo sa kanyang ama. 1:18. Kaya maging sa panalangin po, tinuruan tayo ni Jesus. Kanino tayo mananalangin? Sa Ama. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin ang iyong pangalan. Ngayon, kanino pangalan ang gagamitin mo kapag nananalangin ka?
po pwede ba yung pangalan ng mga santo, mga pangalan ng mga santong babae, santong lalaki? Hindi po. Kailangan sa pangalan ni Jesus, ang anak ng Diyos na buhay. Amen. 1, tignan natin 16, at meron po nakalagay dito. Ito po babasahin ko sa second paragraph, 1:16-23. Pakatandaan ninyo ano mangingin ninyo sa Ama sa aking pangalan na ibibigay niya sa inyo. Anong sabi niya? Ano mangingin ninyo sa Ama? Mali po ba yung sinabi ni Jesus na ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka? Wala pong mali, tama yun. Gagamitin mo ang kanyang pangalan sa aking pangalan, sabi niya. Parang ganito kasimple. Bibigyan ko yung halimbawa. Halimbawa, yung anak niyo may sakit. Sasabihin niyo sa Diyos, Panginoon Diyos, pagalingin mo po ang aking anak. Ito po ang aking kahilingan at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun ang tama. Dumadaan ka kay Jesus. Dumadaan ka sa kanyang pangalan. Sa tuwing iiling ka sa Diyos, ano man ang iilingin mo, dadahan ka kay Jesus. Bakit? Anak siya ng Diyos Siya lang po ang pwedeng mamagitan sa atin. Wala nang iba. Pwede ba tayong mamagitan? Oo, halimbawa, yung kaibigan ko may sakit. Ipapanalangin ko sa Diyos, pero gagamitin ko ang pangalan ni Jesus. Parang ganito. Panginoon Diyos, yung kaibigan ko pong si Juan de la Cruz, ang kanya pong anak ay may sakit. Nawa, pagalingin mo ninyo siya. Ito ang aking kahilingan sa ngalan ni Jesus. Amen. Dadaan at dadahan po tayo kay Jesus. Hindi tayo dadaan sa pangalan ng mga santo o dadaan sa pangalan ng mga santa. Tandaan niyo po yan. Sa isang pangalan po, kay Jesus. In the name of Jesus. Amen. Yan po ba'y tao? Si Jesus? Hindi. Ayon sa mga binasa natin talata, wala pong taong nakakita sa Diyos kailanman. Walang tao. Kailanman. Natural, sino nakakita sa Kanya? Ang anak, si Jesus. O ngayon, sasabihin yung tao si Jesus, nagkakamali na po kayo dyan ayon sa Biblia. Magkaiba na yung gusto ninyo, magkaiba yung nakaturo sa Biblia. Ako pinaniniwalaan ko po yung nakasulat dito. Kayo, bahala kayo. Ako sinasabi ko sa inyo, bahala kayo. Kanya-kanya tayong buhay yan. Kanya-kanya tayo ng buhay. Huwag po tayong magpaloko. Huwag tayong magpahuto sa mga nagtuturo na kung ano-ano. Kaya ang lagi ko pinapayo ay magbasa kayo ng Biblia. Alam niyo po, meron kayo cellphone, di ba, kaibigan? Magkano ang load sa cellphone? Yung mga pinakamura, 20. Pag nagkamali ka pa, yung 20 mo, sa ilang minuto lang, anong sasabihin sa iyo ng company ng cellphone? Kulangan yung load. Anong gagawin mo? Magpapaload ka na naman. Tapos sasabihin na naman, kulang ang load mo. Pero Biblia, di ka makakabili. Pero yung load na cellphone mo, araw-araw, nagpapaload ka. Halimbawa, sabihin na natin 100 for 3 days. Ito. Ang presyo nito, manipis. 66 pesos only. Hanggat nabubuhay ka, ginagamit mo. Hindi ka makakabili ng Biblia. Ngayon, sa Google, mag-download ka ng Biblia. Mapa-Ingles, mapa-Tagalog, Bisaya, Kapampangan. Walang bayad, libre. I-download mo sa cellphone mo. Di meron ka na nababasa sa cellphone mo. Para wag kayong maloko,
May mga religion po kasi, taasan ko na sinasabi, manluloko po sila. Lagi niyong tatandahan yan. Sabi nga nila, di po ba yung kasabihan? Kuya Romy, anong kasabihan? May mga haas, hindi lang sa gubat. Di ba meron ganon? Hindi, ano yung kasabihan? Yan. Hindi lahat ng haas nasa gubat. Ibig sabihin, kahit sa patag na lugar, may ahas. Di nyo ba nababalita sa mga balita kung minsan nasa syudad, nakahuli po sila ng ahas nasa loob ng bahay. Gubat ba yung bahay? Hindi. Kung minsan makita nila, nasa kisame. Gubat ba yung kisame ng bahay? Hindi. Ayan, kagaya niya, kisame yan. Di po ba? Ganyan po magtrabaho ang ahas. Sino yung ahas? Si Satanas. Doon sa Danateba, sa Genesis, yung ahas doon, si Satanas. Titulo po ni Satanas yon, ahas. Niloko niya si Eva. Sabi ni Satanas, Eva, totoo nga bang huwag kayong kakain ng bunga na nasa gitna ng halamanan sa Eden? Ang sagot ni Eva, sinabi ng Diyos, huwag kaming kakain, sapagkat kung kakain kami ay mamamatay kami. Anong sagot ni Satanas? Eva, hindi totoo yan. Kapag kumain kayo ng bunga ng punong yan, ay magiging gaya kayo ng Diyos. Kita nyo? At nakita ni Eva yung bunga at naglaway siya. Parang sa tingin niya yung bunga, hindi po mansanas yun Wala kasi nakalagay na apple. Sa mga kwento po, ginagawang apple yun. Sabi nila mansanas. Pero doon wala pong nakalagay na mansanas. Kaya nung makita ni Eva ang bungang ito, naglaway siya. Napakagandang kanin ng bunga. Doon na po siya natukso, naloko ng ahas na si Satanas. At pinitas niya po yung bunga at kinain niya at sabi niya, my darling, kay Adan, kainin mo, masarap ito. Kinain naman ni Adan, masarap. Anong nangyari? Naging Diyos ba sila? Tao pa rin sila. Pero si Satanas, ano sabi niya? Pag kinain niyo yan, magiging parang Diyos kayo. Para sa panahon natin, pag kinain mo ito, ay magiging Superman ka. Ano yung karakter ni Superman sa kwento? Lumilipad. Man of Steel. Kapag kinain mo ba yung bunga na yun, magiging gaya ka ni Superman. Lilipad ka. Kahit paluin ka ng bakal, hindi ka tinatablan. Hindi po totoo yun. Yun ang daya ni Satanas. Yun ang daya. Nadaya po ang unang tao, si Adan at Eva, sa Garden of Eden. Kayo rin po naniniwala si Jesus ay tao. Bagamat may nababasa sa Biblia na sinabi ni Jesus, ako'y tao, pero kailan sinabi ni Jesus yung ako'y tao na gusto niyong patayin nang siya po ay nagkatawang tao. Pero nung wala pa siya dito sa lupa, meron ba kayong narinig kay Jesus na ako'y tao? Sinabi lang ni Jesus, ako'y tao, noong nandito na sa ibabaw ng lupa at nangangaral. Kasi nga, ipinanganak siya ni Maria. Ginamit yung sinapupunan ni Maria upang ipinanganak ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay, na kung tawagin naman ay Jesus. Yung Jesus yung laman. Yung Kristo, yung anak ng Diyos na buhay doon sa langit, na isinugo sa lupa, na tinatawag naman na Jesus. Yun ang sinabi ng Anghel Gabriel
kay Maria at kay Jose, ang itatawag nyo sa kanya ay Jesus. No. Walang labis, walang kulang yan. Kaya tatandaan ninyo, mag-ingat po kayo. Baka naman, alam niyo po yung kasabihan na walang, Robby, yung tungkol sa pagsisisi, ano? Una, uli, ano? Paano yun? Pagsisisi, lahat nasa huli. O yun. Paano kung nasa impyerno na kayo? Meron pa ba kayong pagkakataon na magsisi? Wala na. Kailan ang pagsisisi? Panguling talata. Dito po sa ibabaw ng lupa. Ang sabi ni Jesus sa mga taong buhay, hindi po taong nasa impyerno. 4:17. Anong sabi ni Lord Jesus? Ito po, babasahin natin. Ano? Magmula noon ay nangaral si Jesus. Nangaral. Meron ba siyang pinangaralan? Opo. Ang dami niya nga naging alagad noon Kaya ang mga kababayan niya Hudyo, takot silang ulihin si Jesus kasi natatakot sila sa taong bayan. Kasi sikat na si Jesus sa lupa, sa mga tao. Kaya hindi siya mauli-uli. Magmula noon ay nangaral si Jesus, itinuturo niyang magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Dito pa lang sa lupa, nangaral si Jesus at yung mga tao, sabi niya, magsisi na kayo, talikuran ng inyong mga kasalanan. Kapag nandun na po kayo sa dako ng pagdurusa, apoy ng impyerno, wala ka na magagawa. Tapos na, kaya nandun ka na, kasi nga yung paniwala mo, iba sa nakasulat sa Biblia. Ingat po kayo, ano? Lagi niyong tatandahan, ang tamang haral, ang tamang kaligtasan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na ibinahagi mo sa amin. Nandito kami ngayon sa tahanan ni Kuya Romy. Dito po sa barangay 10, anong barangay, Kuya Romy? Barangay 103, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Dito po sa Romana Extension, street sila. Dito. Yung tagiliran, Lacson Street, Tondo, Manila. Ito po, tignan nyo po sila. Si Ate Dorcas at saka si Kuya Romy. Ayan. Ang reyna ng tahanan, si Ate Dorcas. Ate Dorcas, kaway ka. Ayan. Ngiti ka naman, ngiti. Yan. Hindi po siya tumatakbo kapitan, ha? Kapitana. Kumakaway lang siya. Ito naman po yung hari. Gusto nyo makita yung hari? Kung may reyna, may ari. Ayan po. Ayan, Yan ang hari. Ayan. Si Kuya Romy po yan. Kabalian ko po yan, may kinyabi. Sila po, every Saturday, andito po kami upang yung salita ng Diyos ay aming, anong ginagawa namin? Nakikinig kami tatlo. Ako po yung nagsishare sa kanila, pero tatlo kami nakikinig. Bakit? Simple lang, pare-pareho lang po kaming tao nangangailangan din na salita ng Diyos. Wala pong bida rito. Baka sabihin nyo ako yung bida. Wala. Pantay-pantay po tayo sa Diyos. Walang bida, walang kontra. Po, tandaan nyo. Pareho po sila senior citizen. Ayan. Biyaya ng Panginoon Diyos, maliwanag pa kanilang mata. Ayan. Tingnan nyo kung nakasalamin yan. Wala. Tingnan nyo si Ate Dorcas kung mayroon salamin. Wala. Tingnan nyo ako. Nakasalamin ako. Diba? Sinong bida ngayon? Di silang dalawa. Pag hindi ako magsalamin, wala na. Samantalang sila, hindi po sila nagsasalamin. Ano yan? Biyaya ng Diyos sa kanila yan. Tandaan po ninyo, Lagi ko sinasabi kahit sahan.
magbasa po tayong Biblia, huwag tayong magpaloko. Kasi po, pag naloko na kayo, naloko na kayo. Sabi ko nga po, kung nasa impyerno na kayo, wala na kayong pagkakataon para magsisi pa. Hindi po doon ang sa impyerno. Sa lupa pa lang, sabi ni Jesus, magsisi na kayo. Talikuran ng inyong mga kasalanan. Ako, kaya tandaan niyo po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang tawag natin dito, Home Bible Study, pag-aaral sa loob ng tahanan. Itong bahay nito, nagiging kasangkapan ng Diyos upang ang kanyang salita ay mahayag sa dakong ito. Ito po ang inyong kaibigan muli, Brother Manny Bautista. God bless us all po. Bye-bye!